Sakto morning, makasakto. Makasakto. Ito yung ating update sa ating canlaon beans na pinupurso talaga natin na matapos sa paggawa ng balag. So ito na yung resulta. Kung mga talbos niya is masilbihan ang maraming trellis o masuportahan ng trellis. So sa ngayon, yung pinamaintain ko is yung paglinis doon sa kanyang puno. Kailangan ma-advance linis yung puno for the purpose na makapakain ka ulit ng abono na hindi mahigop yung damo. Kasi yung damo guys, yun ang pinaka kalaban natin sa pagtatanim. Kung yung damo naman is hindi mo makuha, siya lang yung mag-absorb ng nutrients sa ating tanim. Kunyari, ito, example nito, kung hindi ito makuha, yan, saan ba ito yung example dito? Napapansin nyo guys, yung marami yung mga nag-color yellow. It's because palaging umuulan dito sa amin. So fungus yan, kailangan yan update sa fungicide. So ngayong araw na ito, mag-apply tayo in the next kung maganda na yung tempo, wala ng ulan. So ito, puno, kailangan talaga itong kukunin. Yan, kukunan lang ng yung lupa, kasi yung lupa is nanuot yan ng abono. Nandyan yung nakalagay yung mga abono na pinapakain natin. So dito, kailangan talaga yung malinis, yung maliliit na damo, kukunin talaga yan for the purpose na yung hihigop ng abono na idagdag natin. Kung dadagdag pa tayo is magdadirect na sa puno ng ating canlaon beans. So pinopromote ko ito na variety kasi maganda ito. So napansin nyo naman, maganda yung pamumulaklak niya. Isang puno siguro, mga sobra siguro 50 na in the next. So kahapon naka first harvest tayo nito. So yung kilo is nasa 59 kilos lang yung first harvest. So ngayon yung ginagawa nila is yung paglilinis. Ayan, kinukuha yung mga damo na nanonood doon sa puno. Sa pagtatanim guys, talagang mausisi kayo sa pagpapakain o yung pagbigay ng abono sa tamang panahon at saka sa insaktong oras. Sa pagpapakain naman nito, kung inverted yung lugar nyo, gaya nito sa amin is hindi naka-plain, so naka-ganon, yung tapon sa abono nyo is doon sa taas, kasi bababa yan naman yan, wala namang baha na akyat doon sa taas. So dapat yung ditch type nyo na abono, kung tubig, nakamix sa tubig, dapat dito sa side na ito, dito naman, kasi dito yung mataas, doon kayo magbibigay, kasi bababa yan kung may ulan, absorb yan sa baba. Kung granules naman, in between nyo ilagay. So dito natin, tingnan natin yung malinis na. So dito sa area na ito, so example yan, malinis na, tapos na kuha yung mga damo. So ito yung puno. So yung mga distance nya more or less nasa 50 cm ata. Ito, ganyan. So mga isa kalahating dangkal o isang dangkal. So sa ganito, kung magbigay kayo ng malaki na kasing ugat nito guys, pag ganito na yung edad ng tanim nyo, so mga 2 buwan after direct seeding. So dito nyo ilagay yung abono in case mag-abono na kayo dito, kasi yung ugat nito is tatakbo na lang dyan sa gagapang na lang dyan sa binibigay nyo na pagkain. So sa pag-alaga ng canlaon beans, talagang mahirap sa umpisa kung wala tayong experience. Siyempre nagbabase din tayo sa mga marunong nito, kasi yung specialty ko na tanim, talagang wala tayong specialty. Sa atin lang is yung pag-aalaga, tama pagpakain at tamang pag-spray. At siyempre number 1 yan yung panahon. At siyempre hindi natin ito magawa kung walang basbas doon sa taas.
Sa pagtatanim, kailangan matibay yung loob nyo. Example, kahapon malakas yung hangin. So medyo nang hinayang tayo nun. So tumigil naman at natirahan tayo ng ganito. Sa mga next harvest, marami-rami na ito. So yan lang muna, konting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Hindi natin alam bukas at magpakailanman kung may tanim pa ba tayo. Importante manalig sa sarili, tibayan ng loob, tiwala sa sarili. Yan, Insakto TV. Salamat.